Hindi lang pagbangon ang inaalala ng mga nasunugan sa Barangay Pinyahan sa Quezon City, kundi pati ang kalusugan habang nasa evacuation center. Ngayong mainit at Hypertension Awareness Month pa naman, kabilang sila sa mga hinandugan ng libreng medical services ng GMA Kapuso Foundation. Mahigit 2 buwan na ang nakalipas matapos masunugan sila Sally sa Nia Road sa Barangay Pinyahan sa Quezon City. Pero hanggang ngayon, nasa evacuation center pa rin sila. Araw-araw yan, masakit ulo ko. Tapos tindi ng init. Sabi ko, sa edad ko na to baka ako, high blood ako. Ang evacuee namang si Clemencia, inaalala ang kalusugan ng kanyang mister na na-mild stroke noong 2014. Natigil kasi ang pag-inom niya ng maintenance medicine matapos matupok ng apoy ang kanilang mga gamot. Hindi man kabili dahil iniisip ng pambili na lang ng pagkain. Kaya ngayong Hypertension Awareness Month, nagsagawa ang GMA Kapuso Foundation ng libreng ECG sa 100 individual. 100 katao din ang nagpa-HbA1c at consultation sa Ever Commonwealth para sa mga residenteng nasunugan mula Barangay Pinyahan at sa karatig lugar. ECG, tama pa ba ang heartbeat? Yung HbA1c naman, yung average sugars mo for the past 2 to 3 months. Nagbigay rin tayo ng libreng gamot, pagkain at giveaways. May lecture din tungkol sa hypertension. Mas bumabata na nagkakaroon ng hypertension, paninigarilyo, alak, lagi na lang kumakain ng maalat, matataba at sobrang matatamis. Inimbitahan natin talaga yung mga fire victims. Apart from relief goods, ano pa yung ibang mga tulong na pwedeng maiabot sa kanila? May Zumba session din at special prizes. Nakiisa rin ang ilan sa ating Kapuso volunteer artists. Maraming salamat po, Kapuso GMA, na nakapagpa-check up ang asawa ko, pati ako. At sa mga nais na makiisa sa aming mga projects, maaari kayo magdeposito sa aming bank account o magpadala sa Cebuana Luwalier. Pwede rin via QR code ng GCash at Palawan Pay. Pwede rin mag-donate online, Globe Rewards, Metrobank Credit Cards, Lazada at Shopee. Mga kapuso, tila nilusob ng daang libong mga paniki ang bahagi ng Banisilan sa Cotabato. Ano kaya ang indikasyon nito sa kagubatan at bakit hindi sila itinuturing na peste ng mga residente? Kuya Kim, ano na? Sa sinasagawang site assessment ng DNR Socsargen sa kagubatan ng Banisilan, Cotabato, ito ang kanilang nadiskubre, isang napakalaking colony ng flying fox o fruit bat na tinatayang nasa 160,000 ang dami. Ito raw ang largest recorded concentration ng fruit bat sa buong rehiyon. Nasisiyahan sila na makita na sabay-sabay silang lumilipad at tumadaan dito sa amin. Sa sinagawang assessment, may 3 species ng paniki na natukoy ang grupo na naninirahan sa site. Ito po yung Golden Crown Flying Fox or Acirodon jubatus, yung Island Flying Fox at saka yung Large Flying Fox po. Sa kabila ng napakalaking populasyon ng naturang bat colony, hindi raw peste ang turing dito. Hindi naman pumupunta doon sa mga kabahayan po na sentro po ng Malagap. Yung mga bats, malayo naman sa kabahayan, hindi naman nakakadispose. At tungkol naman sa mga pananim ng mga tao doon, hindi naman pinipiste kasi yung mga bats, prutas lang kasi yung kinakain nila. Ano naman kaya ang balak kayo ng ahensya sa nadiskubre nilang bat colony? Malaking potensyal talaga na maging tourist spots ito sa bayan ng Banisilan. Maglagay po tayo ng critical habitat, ng mga signage at saka protektahan natin. Bawal po natin i-hunting and breeding po yung mga bats natin kasi ito lang po yung pinagmamalaki po ng bayan ng Banisilan kasi endangered na talaga ito sila. Kuya Kim, ano na? Ang tawag sa malaking grupo ng paniki ay colony. Ang ibang colonies ay may daan-daang miyembro pero may ilan na umabot ng milyon-milyon. Hindi lahat ng paniki nakatira sa kuweba. May colonies na nasa puno, kisame ng bahay, tunnels at maging sa ilalim ng tulay. Alam niyo ba na kahit libo-libo ba ng bilang ng ilang colony, nakikilala pa rin ng isang nanay na paniki ang kanyang mga anak? Ito is pamamagitan ng kanilang amoy at tunog. Ang mga paniki,
may malaking papel para mapanatiling balanse ang ating kalikasan. While understandable kung bakit medyo nakakatakot dahil sa itsura, it's very important to protect them. Lumilipad sila ng malalayong mga distances, which makes them very important foresters. Kapag bumabalik na sila sa roost, yung mga pinupoop out nila, kasama dun minsan ay mga seeds ng mga prutas na kinakain nila. Nakakatulong yun na palaguin pa yung mga gubat natin. Patunay na kahit ang mga nilalang na madalas kinakatakutan, may malaking ambag sa ating kapaligiran. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Umaawat lamang pero napatay sa saksak ang isang lalaki sa Pasig. 3 taong nagtago ang magkapatid na suspect hanggang maaresto sa bakas. Tunghayan sa aking eksklusibong pagtutok. Natiempuhan ng isang netizen ang tagpong ito sa Pasig. Ilang saglit lang, makaraang maganap ang pananaksak sa isang lalaki. Ayan, sinaksakan siya, no? Napaupo siya sa bangketa at kalaunay napahiga na. Hindi nagtagal, binawian din ang buhay ang biktima. Ayon sa Pasig Police, ang biktima sinaksak ng suspect na magkapatid sa lugar na ito sa barangay Pinagbuhatan sa Pasig taong 2023. Ang mga suspect nakunan pa ng CCTV nang magtago sa isang bahay kasama ang ilang katropa. Mula noon, hindi na sila nakita. Makaraan ng 3 taon, hawak ang isang tip. Natunto ng pulisya ang magkapatid na suspect sa bayan ng Las Navas, Northern Samar. Dito na nadakip ang mga suspect. Nagtago sila sa Samar Leyte dahil accordingly, andun yung mga ibang kamag-anak nila. So akala nila dahil tawid dagat na, hindi na natin sila kayang tuntunin. At mayroon din silang mga intensyon na itago ang kanilang mga identity dahil tubaba na rin sila at nagbago na rin ang kanilang anyo. Luminaw na lalo ang kwento. Ayon sa pulisya, napaaway ang mga suspect dahil sa simpleng banggaan. Nakasagi sila ng isang tricycle. At itong driver ng tricycle at itong mga ating suspect nagkaroon ng konting pagtatalo mismo sa tapat ng isang moske. Caretaker ng moske ang biktima at nang marinig ang pagtatalo, lumabas daw ito para umawat pero ito ang nangyari. Kasama ang palad, itong ating biktima na umawat lang ay siya yung pinagbuntunan ng init ng ulo ng mga suspect at sinaksak nila itong ating biktima. No comment pa sa ngayon ng mga suspect. Ang pamilya ng napatay nagpapasalamat at nabigyang hustisya ang krimen. Emil Sumangil, Nakatutok, 24 oras. Sa gitna ng matinding init, ilang lugar sa bansa ang nakaranas ng masamang panahon. Napasigaw habang tumatakbo ang magkakaibigang ito sa Davao del Sur nang makita ang biglang pagragasa ng tubig sa ilog. Habang naliligo, nagulat na lang daw sila nang marinig ang biglang lakas ng agos ng tubig. Wala namang nasaktan. Ang pagragasa ng ilog posibleng dahil sa mga pag-ulang naranasan sa kalapit na bundok. Sa Lake Cebu, South Cotabato naman, nawasak at nahulog sa bangin ang isang bahay matapos gumuho ang lupa. Ligtas naman ang mag-asawang nakatira sa bahay na agad daw lumikas nang maramdaman ang unti-unting paglambot ng lupa kasunod ng matinding ulan. Ayon po sa Pag-asa, ang malakas na ulan sa ilang bahagi ng Mindanao ay dahil sa localized thunderstorms. Isa rin yan sa mga epekto ng easterlies na patuloy na nakakaapekto sa bansa. Ngayong weekend, mahigit 40 lugar ang makakaranas ng matinding init na nasa danger level. Mas marami bukas, kabilang po ang Metro Manila, pero mas mataas naman ang heat index sa linggo. Aabot yan sa 45 degrees Celsius. Kahit napakainit, posible pa rin maging maulap at umulan sa ilang bahagi ng bansa. Base po sa datos ng Metro Weather, bukas mataas ang tsansa ng ulan, lalo na po sa hapon sa Luzon, Panay Island, Negros Island, Bohol at malaking bahagi ng Mindanao. Halos ganyan din po sa linggo at may mga pag-ulan na rin sa Mimaropa, iba pang bahagi ng Visayas, gayon din sa Mindanao. Sa Metro Manila, mainit pero may tsansa ng ulan, badang hapon o gabi kaya mag-monitor ng thunderstorm advisory. Mga kapuso, ready na ba kayong mag-mine at mag-add to cart?
Ang seller na bentang-benta sa kanyang paninda at pagpapatawa, nagbabalik with the humor ng Gen Z sa Bubble Gang. Ang bitaw ni DJ Boombay sa chika ni Nelson Canlas. Oh yeah. Sounds familiar? Here I go. Ahoy, ahay mga manoy, mga manay. Akong inyong lingkod, DJ Vijay. 20 years ago, nang makilala ng mga Kapuso ang isa sa mga well-loved characters ni Kapuso comedy genius Michael V sa Bubble Gang. Siya si DJ Boombay, nakakaiba man ang paninda. Lahat naman ay original at di raw pirata. Meron akong banig, kasya ang 10. Wala lang ihiga, lahat nakatayo. Gusto mo plancha? Para sa damit, pero yung handle lang umiinit. Sa comeback ni DJ Boombay sa longest-running comedy gag show, magpapakilala siya sa mga Gen Z. Dala ang mga produktong mahirap hindian dahil for sure, mapapasabi ka ng, deserve mo yan. Medyo ano na yung mga produkto niya ngayon, yung mga products niya medyo pang Gen Z na. So most of the products na ginagamit ng mga Gen Z ngayon, meron siyang version niya. So abangan nyo dahil talagang ano siya, very innovative at saka murang-mura lang. Kwento ni Bitoy, hindi lang sa TV natin ma-enjoy ang Bubble Gang's wrapping seller dahil pang Gen Z na rin ang atake niya sa reach. The answer is yes. Yes na yes yan dahil kung yung original na DJ Boombay nagustuhan nyo sa Spotify at sa iTunes at sa iba pang mga streaming platforms, etong DJ Boombay, antayin nyo dahil lalabas din to at mapapakinggan nyo na rin. Oh yeah. Abangan si DJ Boombay sa May 17 sa kanyang return sa Bubble Gang. The return of the comeback of DJ Boombay. Don't forget to like and subscribe. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Arestuhin si Senador Bato de la Rosa kung magtangka siyang mag-abroad. Inisyuhan na siya ng Immigration Lookout Bulletin Order ng Department of Justice o DOJ. Nakatutok si JP Soriano. Matapos ang huling tangkang pag-aresto sa kanya nitong Lunes, malaya nang nakagalaw sa Senado si Senador Bato de la Rosa hanggang nung huling sighting sa kanya nitong Miyerkules. Pero ibang usapan ayon sa Department of Justice o DOJ kung magtangka na si de la Rosa na lumabas ng bansa. The Department of Justice will treat any attempt of Senator Bato de la Rosa to leave the country as a mockery of justice. If Senator Bato de la Rosa would try to leave the country, that the appropriate arrest should be made. Nag-issue na ang DOJ ng Immigration Lookout Bulletin Order para kay de la Rosa sa Bureau of Immigration na nasa ilalim nito. We've sent notices to our border control authorities, basically. So, in effect, if he will be cited or if he will be seen trying to flee the country, he will be arrested. Sabi ng kagawaran sa labas ng mga paliparan ay wala mo nang ikakasang pag-aresto habang hinihintay ang palugit ng Korte Suprema para makapagkomento muna si de la Rosa at ang gobyerno sa petisyon na huwag siyang ipaaresto. Makikinig tayo kung ano sasabihin ng Supreme Court. Kasi yun lang po ang tama. Makinig tayo. Siya po ang inatasan ng ating saligang batas na maging final arbiter ng mga usapin na ganito. So makikinig tayo sa Supreme Court. Gayunman, ibang usapan anya kung magtangka siyang mag-abroad. Hindi naman namin pwedeng pabayaan yung obligasyon ng ating gobyerno. Diba? Na mapanagot siya. Kaakibat dito, tandaan natin, we have international commitment. Nauna nang ipinunto ng Justice Department na sa Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, pinapayagan ang pagsuko ng isang suspect sa isang international tribunal. Sabi ni Secretary Vida, kung gugustuhin daw ni Senator de la Rosa, handa silang bigyan ng protective custody o sa ilalim sa kusodiya ng DOJ ang senador. Gagalangin daw nila ang karapatan ng senador at susundin anuman ang desisyon ng Korte Suprema. Sinisika pa ng GMA News na makuha ang panig ni de la Rosa. Bumuo na rin ang DOJ ng Special Panel of Prosecutors na mag-iimbestiga
para sa binubuong kaso kaugnay ng barilan sa Senado. Pinagpapaliwanag ng Philippine National Police o PNP at National Bureau of Investigation o NBI na nasa ilalim ng DOJ. Sakop din ang susuriin ang iba pang naganap doon mula May 11 hanggang May 14 nang makaalis si De La Rosa sa Senado. Within 48 hours from receipt of the order, all relevant evidence and records pertaining to the series event that transpired at the Senate complex from May 11 to May 14, 2026. Kaugnay ng apela ni Senate President Alan Peter Cayetano na isuspindi rin si NBI Director Melvin Matibag. I don't see any reason why Director Melvin Matibag will be suspended or preventively suspended given the current circumstances. Tiniyak niyang may coordination sa Justice Department ang mga hakbang ng NBI nitong Miyerkules. JP Soriano, nakatutok 24 oras. Itinuturing ng person of interest si Senador Robin Padilla ng National Bureau of Investigation ng NBI kaugnay ng pag-alis ni Senador Bato de la Rosa sa Senado. Si Padilla kasi ang huling kasama ni de la Rosa bago siya mawala base sa dokumentong nakuha ng GMA News. Sabi pa sa report, nakita sila sa basement ng Senado bandang alas 2:30 ng madaling araw kahapon. Si Padilla umano ang nagmaneho ng puting SUV kung saan sumakay si de la Rosa. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, si Padilla ang susi para malaman kung nasaan si de la Rosa. Meron pong unang-unang dapat tanungin, na-identify na naman na si Senator Robin Padilla yung kasama. Siya po yung pinaka-person of interest to shed light kung sa whereabouts po ni Senator Bato. Nanindigan ng mga kongresista ang inireklamo ni Second Gentleman Attorney Manasseh Scarpio na wala silang nilabag na batas. Pumarap sa Quezon City Prosecutor's Office ang ilan sa kanila at kanilang kinatawan. Kaugnayan sa preliminary investigation sa reklamong paglabag sa Anti-Money Laundering Act, Bank Secrecy Law at Data Privacy Act. Ayon sa mga dumalong kongresista, ginagawa lang nila ang kanilang trabaho bilang miyembro ng House Committee on Justice. Git naman ang kampo ni Carpio, malinaw na nakasaad sa batas na bawal isa publiko ang anumang bank records. Hindi pwedeng i-weaponize ang batas para lang patahimikin ang mga gumagawa lang ng kanilang trabaho. This is not simply about pananakot, but it's also about accountability. Kasi very clear naman po yung Anti-Money Laundering Act na you cannot disclose any information. Mga kapuso, ika nga buhay ay hindi karera. Pero para sa youngest Pinoy jet ski racer na si Anton Ignacio, hindi nagtatapos ang kanyang hilig sa competitive sport sa pagiging 2023 World Champion. Tuloy-tuloy ang paggawa niya ng pangalan at silver medalist pa sa Southeast Asian Games noong isang taon. Ang kanyang jet ski racing journey, tinutukan ni Martin Avian na palaging in the game! Four-time world champion, kabilang ang dalawang world titles sa 2025 International Jet Sports Boating Association World Finals sa Arizona, United States. At silver medalist sa 2025 Southeast Asian Games held in Thailand. "19-year-old Anton Ignacio is literally making waves sa larangan ng jet ski racing worldwide. Now, we want to congratulate you first. We interviewed him 2 years ago. That time, siya po yung naging pinakabatang world champion sa jet ski. Ever since then, you've won 1, 2, 3, 4 world titles? 4. How were you able to do it? The first two, I was very shocked that I was able to get that far. And of course, after those two, that gave me more motivation to push even harder. Pagdating sa amateur runabout 1100 stock event sa SEA Games last year, second time's the charm for Anton as he placed second. How intense was it? It was very close. It was anyone's game. So I'm very thankful that we were able to get silver and bronze. I had a lot of pressure on me during that time. So I'm really there to represent my country and, raise our flag. Bukod sa physical strength, susi raw ang mental strategy sa karera ng supercharged watercrafts gaya ng jet ski. It's a mix of mental and
physical. Because you have to be mentally prepared. Like, you have to know where to go. In those types of competitions, what's the difference between, the first time you join and won the title to now that you're more experienced as a competitor? I'm more calm now because before I used to be so hectic before the race or I'd be super nervous. As young as 12 years old ay natuto ng mag-jetski si Anton. Pero it wasn't smooth sailing at first. It took me like 2 weeks to actually get the hang of it. I fell in love with the adrenaline. I'm happy I pursued that. Sa ngayon ay patuloy ang weekly training niya, all in the hopes of reaching his gold medal dream. I feel like I just have to put more time. That means more practice, more dedication, more sacrifices. What's next for you, especially this coming year? I have an upcoming race in Thailand. It's the Pro Tour. That's their national race. And then I have a race in the US in October. And that's gonna be the World Finals. Subukan na ulit natin mag-jet ski kasama si Anton. Ano yung tip mo para sa akin to handle this kind of jet ski? This kind of power? For the turns, just bank your body a bit. Move it to where you're going. One thing we noticed right away, sobrang lakas po ng hatak niya. Yan o. Sobrang bilis. Isang ganun mo lang. Konting pindot mo lang. Arangkada ka na. So, ibang klase. Lalo na pag sa turns, medyo challenging siya. We also got to try this supercharged jet ski, which is what they actually use in the competitions. So if you want to be as good as them, you really need to train hard. This has been Martin Javier. And I'm Anton Ignacio. Keeping you in the game. Abiso mga kapuso, may hanggang Lunes o May 18 na lang para magparehistro para po sa susunod na barangay at sangguniang kabataang elections. Yan na po ang huling araw ng voter registration na nagsimula Oktubre pa nung nakaraang taon. Pwede pong magparehistro mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa Office of the Election Officer o mga COMELEC satellite at mall voter registration sites. Bisitahin po ang official Facebook page ng COMELEC para sa ibang impormasyon. Naghahanda para sa panibagong project si Sanya Lopez kahit busy pa sa pelikula kung saan lover girl ang kanyang role. And speaking of love life, bakit nga ba very private si Sanya sa kanyang mystery guy? Ichichika ni Aubrey Carampel. Marami pa rin hindi makamove on sa pagtatapos ng Encantadia Chronicles Sangre, tulad ni Sanya Lopez. Kahit naging bathaluman ng karakter niyang si Danaya, di niya inakalang magiging kalaban ang kabiyak nitong si Akil, played by Rocco Nasino. Nagulat kasi ako yung biglang dumating si Akil. Tapos sabi ko, ha? Kalaban si Akil. Ngayon may pinaghahanda ang bagong proyekto si Sanya. Kailangan sobrang ganda, kailangan sobrang sexy, kailangan mo talaga siyang physically, mentally, mapaghandaan mo siya. Kasi mukhang mapapasabak tayo ulit sa panibagong project na ito. Abala din si Sanya sa kanyang pelikula kung saan marami siyang natutunan sa kanyang karakter. Si Paris, lover siya eh. But she love herself also. Kailangan mo munang mahalin sarili mo para at least mabilis na lang mahalin ng ibang tao. Speaking of love, nananatiling very private si Sanya tungkol sa kanyang mystery guy. Because I respect yung kung ano rin ang gusto ng isang tao eh. Hindi lang rin naman to sa love life lang, sa relationship ko with everybody. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Tila napaaga ang Pasko ng isang 91-year-old avid fan nang matupad ang wish niyang ma-meet ang idol na si Dingdong Dantes. Ang heartfelt meetup nila, ichichika ni Nelson Canlas. Fangirling baka mo? Move over mga Gen Alpha, Gen Z at Millennials. Dahil wala kayo kay Lola Tessie. 91 years old na, pero achieve ang fangirling moment nang makita in person ang The Master Cutter himself and Family Feud host, Dingdong Dantes. But how? Pasok mga accomplice.
My cousin, nag-message siya sa akin sa Facebook. Sabi niya, sobrang fan daw talaga ni Ding Dong si Ama. Kung pwede daw gawa ng paraan para ma-meet niya si Don. Tapos yan, sinubukan ko mag-post sa isang Facebook group. Out of nowhere, nagulat na lang ako, biglang naging viral na yung post. At nag-work ang pag-aalagini ng mga apo. Umabot kay Ding Dong ang post at wish granted. Na-invite si Lola Tessie as a special guest sa Family Feud. Instant out of town si Lola at bumiyahe pa GMA Network Center. Pinaghandaan niyo po ba tong araw na to? Nakatulog po ba kayo? Hindi nga. Ba't po hindi kayo nakatulog? This is it. Oras na para makilala natin si Lola Tessie. Excited na ako makilala siya. Hi Lola Tessie, kamusta po kayo? Welcome po sa Family Feud. Hindi lang basta special mentioned, may special treatment din with special gift from Ding Dong. Medyo huwag kayo masyadong malabigan. Meron po akong jacket para sa inyo. May pa-souvenir din ng team ng Family Feud, lalo't si Lola, may pinakatatagong placemat daw na may mukha ni Ding Dong. Kumain kami sa restaurant. Sabi niya, Dora, hingi mo ako nung yung placemat. Di humingi ako doon sa manager ng tapos inuwi namin sa bahay. Nilagay namin doon sa dining table niya. Sabi dito sa yan yung namin ay wag daw tatakpan yung picture ni Ding Dong at baka hindi makahinga. Bukod sa game show, napanood daw ni Lola Tessie ang mga naging projects ni Ding Dong noon at ngayon. Hook na hook siya sa bagong GMA Prime series ng Idol na The Master Cutter. Mamaya, mas intense pa ang kwento sa pagkawala ng estatwa ng San Antonio de Padua. Ang aksyong gagawin dyan ni Atoy, abangan pagkatapos ng 24 oras. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happening.